Well, binigyan kasi nila akong assignment to make a story on the real situation of Taal Volcano. We all know nga na, di ba? Alert level 2 na yung Taal Volcano. So, my task is to make a story that will inform people, yun nga, about the real situation of Taal Volcano. My assignment was given to me as, first, to coordinate with Philippine Coast Guard to assist us to make a report about the real situation of Taal Volcano, and as well to assist us going to the designated area for media coverage. Okay. Mhm. So, are there any additional instructions aside from covering the story? Interview dun sa mga tao nakatira dun sa area, yung mga evacuees, kung ano yung situation nila, yung mga tao doon. And then, to see the area, yung pinaka-crater. Kasi meron doon sa designated area, makikita mo yung pinaka-crater ng Taal Volcano. Ayan. Alert level 2, hindi ba kayo nangamba or natakot man lang na yun ang assignment ninyo? Well, the place, kasi may mga tao pa eh. May mga tao pa sa baba and they look pretty calm. Wala namang panic mode na feel kami na yung mga tao nag-aaral sa balutan. Walang ganun eh. Actually, warm pa nga yung pagkaka-welcome nila sa amin kasi ang main business nila doon is yung tourism. Yung horses na ginagamit to go up dun sa crater. What made you go down the crater? Did anybody tell you to go down? How did you decide to do this? Tell me the story. Actually, yung assignment ko is to shoot lang yung area ng volcano. Yung area ng Taal Volcano. And then, do some interviews. Pero walang instruction sa akin na bumaba sa crater. It's my choice, kumbaga. Kasi, nung nandun na kami sa taas, may cameraman and I was talking kung kaya ba akong kunan sa baba. Kasi kung nandun ka sa taas, kala mo malapit lang eh. So, we thought, kaya ng camera makuha ako sa baba kasi my plan is to do my stand-upper. My plan is to do my stand-upper dun sa baba. Then my cameraman will be on the viewing area of the tourists, dun nga sa designated area. And then, dun ako magsasalita sa baba, having my lapel mic. And then, that's all. Para maganda yung footage. And then, yung mga taong kasama ko, inimbestigahan ko rin. Yung tour guide, yung mga bayo. Sabi ko, meron ba pwede ba bumaba? May daan ba pababa dito? Wala silang sinabi sa akin na bawal, actually. Hindi naman nila sinabi, bawal dyan, sir. Ang sinabi na nila sa akin is, mahirap. Maliligaw ka dyan, sir. Mahirap bumaba. So, ang nag-push sa akin is, yung sinabi nila na, yung mga tourists are, pwedeng mag-swimming pa nga dun sa lake, dun sa crater. Kasi nga, maganda daw sa skin diseases yung tubig doon. But not on alert level 2. Did you notice any signs or maybe a fence that was put up for people to be prohibited to go down? Mm-hmm. Or any warning signs telling you na you shouldn't go there, you're not permitted to go down there? Did you see anything like that? That's another thing. Kasi aside from na walang sinabi sa akin na bawal, nung naglalakad ako, may nakita akong trail. Kasi you can see it eh, sa daan, sa mga damo, kung may taong dumadaan. Pagka nakita mo yung mga nakiganda mo at mahaba yan, ibig sabihin, dinadaanan ng tao yan. It's either patay na yung damo, it's a dead grass. Pwedeng daanan. And then I see a couple of plastic bottles. So, ang ginawa ko, may dumadaan. So, and then wala akong nakitang any signage na prohibited area, restricted area, warning, walang ganun signs. So, I pushed through dun sa pinakataas pa niya, binaybay ko yun. Then, nung pagdating ko dun sa certain point doon, may nakita na akong pababa na trail. And then I see parang yung mga steps, pababa, mga ugat ng puno na parang inaapakan talaga para pababa. So I went down, I'm enjoying the trekking pababa. Did anyone try to stop you from going down? Yeah, some, kasi sabi nga nila mahihirapan daw ako. Pero not to the point na
alam mo, pipigilan ka talaga, sir, hindi talaga pwede. Kasi, ganon. walang ganon. Kasi ang sabi ko, kung ako naman pinigilan, hinawakan ako, sir, hindi talaga pwede. Bababa na tayo kung aalis na tayo dito kung bababa ka dyan. Walang ganon eh. Actually, nagbibiroan pa nga kami ng cameraman ko, sige, bumaba ka. Sige, kaya mo yan. So, ako, to enjoy yung coverage, yun, in-explore ko yung lugar. So, bumaba ako on my halfway, yun nga, I have my personal video na sarili ko, enjoying yun nga, yung trekking ko pababa. Ang pinaka-goal ko dun is gumawa ng magandang story. Pagbalik ko sa office is, I wanna write my story kung ano yung naranasan ko, and then yung history, lahat ng interview, ipapasok ko lahat. I wanna make a good story for the people to know what's the real situation of Taal Volcano. Nandun ako sa baba, kinakawayan ko na yung cameraman ko, akala ko kita pa nila ako. Pero me, myself, honestly, wala akong makita kundi yung bubong ng mga kubo na nasa taas. Kahit yung tripod ng cameraman ko, hindi ko na makita. Kahit yung kaway nila, hindi ko makita. Tao naglalakad na maliit pa sa langgam. And then, nung ko na-realize, hindi ako kayang kunan. Even a digital zoom yung camera, hindi ako kayang kunan. Okay, so what happened when you were going up? Doon ko na naramdaman na my legs are hurting na. It's getting numb. And then, nahihirapan na ako huminga. Yung pagod kasi, we haven't had our breakfast before nung coverage kasi nagmamadali kami. We want to finish the story as early as we can para makabalik kami sa barracks at gawin yung story. I still managed to focus. Tumawag ulit ako, and then nagtatawagan na kami nito ng cameraman ko. Sabi ko, nag-text yung assistant cameraman ko sa akin. That's when I got my assistant cameraman's number. Yung assistant cameraman ko pala is nagpapanik na rin kasi ang tagal kong bumalik. So ang ginawa niya, tinanong niya sa ka-office mate namin doon sa main office for my number. So tinext ako, Josh, nasan ka na? Kanina ka pa namin hinihintay. That's when I call him. Sabi ko, pre, hindi ko kaya. Sabi ko, hindi ko na kaya umakyat. Kailangan ko ng lubid. Then nagpanik na yung assistant cameraman ko, si Luis. Sabi niya, ayan, pre, hindi lang makakit si Josh. So, ito na. Marami ng Coast Guard. Rumesbak na yung Coast Guard, dumating na yung Coast Guard, nahanap na ako. Hinihila nila ako, lahat ng branches, sumasalpak sa akin, pak. I got bruises. Ayun na yung medyo malalaking bruises ko. Yan, kasi nakaganon ako eh. So, lahat siyang kumakayod. Even yung pantalon ko, sira-sira na. Sabi ko, etong bruises na ito, hindi ako papatayin. Sabi ko, I just have to endure the pain. And konti na lang makakakit na ako. Pag akit ko sa taas, doon ko sila lahat iindahin. At least buhay ako tumihinga. At kaya ko pa imulat yung mata ko. But then, I was half conscious pag akit ko. So now you're safe, andito ka na, ano ang natutunan mo? Well, you have to know your limitations. Yan nga, not all the time, i-risk mo yung life mo for a good story. Well, that's what a reporter does.